Lumipas ang mga araw. Halos ganun pa rin ang ginagawa ni Ina. Halos gabi-gabi ko siyang naririnig. Nagigising ako sa mga pigil na boses niya. Sobra-sobra ang uhaw na idinudulot noon sa akin. Hindi ako makatulog ng maayos dahil naglalaban ang aking isipan at katawan. Gusto kong magpigil pero pilit akong kinukurot ang aking isipan na gawin ang isang bagay. Ayoko namang abusuhin ang kanyang kahinaan bilang babae, lalo pat itinuring ko na siyang pamilya. Maprinsipyo akong tao, may paninindigan. Hindi ako nadadala sa tukso ng basta-basta, kaya siguro tumanda ako ng binata. Nagdaan pa ang mga araw. Nagiging iba na ang pakikitungo ni Ina. Nagiging malapit nang masyado. May pagkakataon pa nga minsan, isang umaga. Nadikit ang braso ko sa kalambutan ng kanyang hinaharap nang hindi sinasadya, habang nilalagyan niya ako ng kanin. Iba ang naging epekto nun sa akin bilang lalaki, lalo't wala siyang suot na panloob ng oras na yun. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya o ako lang ang nagbigay ng ibang kahulugan doon. Pero ngumiti lang siya. Aninag ko ang mga itinatago niya sa kanyang magandang katawan sa suot niyang damit na pambahay. Todo pigil naman ako bilang lalaki. Hindi ko na lang nilalagyan ng ibang kahulugan ang nangyari. Kahit ganoon ang mga pangyayari sa bahay, ay hindi pa rin kami nakakalimot na dalawin ang pamangkin ko sa kulungan. Sinasama namin ang apo ko para makita niya. At para na rin hindi malayo ang loob ng bata sa sarili niyang ama. Pagkatapos dumalaw, ay diretso na kami pasyal. Gusto kong lumaki ang bata ng masaya, kahit pa nakakulong ang kanyang ama. Noong naging 5 buwan na ang apo ko, may matinding problemang dumating sa amin. Isang gabi, nilagnat na lang siya. Hindi humuhupa ang init niya mga isang araw na. Naalarma na ako at dinala agad namin siya sa ospital. Sabi ng doktor, malubha raw ang kalagayan niya. Kailangang masalinan daw ng dugo sa lalong madaling panahon. Iyak ng iyak si Ina. Hindi alam ang gagawin. Mahal na mahal ko ang apo ko, kaya hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanya. Isang hapon nang dumating ako sa ospital, nadatnan ko si Ina sa loob ng kwarto, umiiyak sa tabi ng anak niya. Tinanong ko kung anong problema. Pumunta raw siya sa pamilya niya, humingi ng tulong para sa pagpapagamot ng baby, pero ipinagtabuyan daw siya. Ewan ko ba sa pamilya niya? Mga inche kasi ang mga magulang niya, kaya siguro napaka-istrikto nila sa mga bagay-bagay. Lalo na nung nalamang nabuntis lang ang anak nila ng kung sinong lalaki. Lalo't wala naman silang mapapala na negosyo. Dito na naikwento ni Ina na isang negosyante ang mga magulang niya. At isa sila sa pinakamalaking store ng mga hardware dito sa bayan. Kaya ganoon na lang ang galit sa kanya ng mga to nung bigla siyang nabuntis. Dahil isa siya sa mga inaasahang magpapatakbo ng negosyo nila. At balaki pakasal din si isang mayamang negosyante. Hindi naman na ako nagtaka kasi nung una ko palang makita si Ina, nahalata ako ng iba ang itsura niya sa pangkaraniwang babae. Maganda siya, maputi at chinita. Ipinagtabuyan daw siya. Kwento niya na mangiyak-ngiyak. Ano ka ba? Di ba sabi ko naman sa inyo ako na ang bahala sa inyo? Responsibilidad ko kayo. Pamilya ko na kayo sabi ko. At mangiyak-ngiyak siya noon habang nakikinig. Nahihiya na po kasi ako sa inyo, tito Simula nung tumira ako sa inyo, kayo na lahat ang gumagasto sa pangangailangan ng bibi ko. Pati na rin sa akin. Sagot niya naman. Hindi naman ako naniningil Huwag mo na kasing isipin yun, Ina. Maraming salamat po, tito. Buti na lang andyan kayo palagi para sa amin ng bibi ko. Sabi niya. Pagkatapos ay ngumiti siya ng matamis sa akin. Mabilis lumipas ang mga araw. At makalipas ang 1 buwan, naging mabuti na ang kalagayan ng apo ko. At pwede na rin namin siyang iuwi sa susunod na araw, sabi ng doktor.
Para kaming nabunutan ng tinik. Sa mga sumunod na araw, umuwi na kami at bumalik na rin sa dati ang lahat. Simula nang makauwi na kami, hindi ko na naririnig ang mga pigil na boses ni Ina tuwing hating gabi. Nakakatulog na rin ako ng mahimbing. Isang gabi, nangyari ang pagkakataon na nagpabago sa takbo ng buhay namin ni Ina. Mga bandang 11:00 ng gabi. Tahimik na ang paligid. Kakatapos ko lang maligo. Naiinitan kasi ako at patulog na rin. Paghiga ko, nakatulog agad ako. Pero naalimpungatan ako sa tahol ng aso sa labas. May naaninag akong babae sa tabi ng kama ko. Nakatayo. Hindi ko agad nakilala kasi madilim sa kwarto ko. Nagulat ako nang makita ko kung sino to. Si Ina. Nakatayo lang siya habang nakatitig sa aking mga mata. Nakasandong manipis lang siya. Wala nang suot na mga panloob. Halata kasi ang hulma ng kanyang katawan. Napakaiksi ng shorts na suot niya. Litaw na litaw ang kinis at kaputian ng mga hita niya. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Ikaw pala yan, Ina. May kailangan ka ba? Hindi siya agad sumagot sa tanong ko. Nakatingin lang siya sa aking mga mata. Tito, kasi may sasabihin ako. Nauutal niyang sabi sa akin. Ano yun, Ina? Hindi pa pwedeng ipagpabukas mo na yung sasabihin mo? Sabi ko naman. Tito, gusto ko bang sabihin sa inyo na eh. Tila nahihiya ang sambit niya. Ang hina-hina ng boses niya at nakayuko siya. Mahal ko po kayo. At gusto ko po kayo. Tumindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan nang marinig ko ang sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Mahal niya raw ako? Posible ba na ma-inlove siya sa akin kahit ang tanda-tanda ko na? Halos 3 dekada ang agwat naming dalawa. Ina, baka nabibigla ka lang. Matanda na ako, Iha. At ikaw napakabata mo pa. Hindi po. Sigurado ko. Mahal ko po talaga kayo. Paninigurado niya sa akin. Simula po nung makulong si Ian, napamahal na po kayo sa akin. Palagi po kayo nandyan. Hindi niyo po kami pinapabayaang dalawa ni baby. Dagdag pa ng dalaga. Alam mo, Ina, naiintindihan kita. At gusto ko lang sabihin na ang ginawa kong pagtulong sa inyo ng baby mo ay sarili kong kagustuhan. At hindi ako nanghihingi ng kapalit, Iha. Sagot ko sa mga sinabi niya. Pero hindi po yun ang nararamdaman ko. Sa lahat po ng lalaki na nakilala ko. Kayo lang po yung naiiba. Dahil wala pong halong pagnanasang tingin niyo sa akin. Lalo na si itsura at katawan ko. Biglang kumunot ang noo ko. Anong ibig niyang sabihin sa sinabi niya? Ang totoo po, sinubukan ko po kayong akitin. Sinadya ko pong ipakita ang katawan ko sa inyo. Inaabangan ko po kayo palagi sa pag-uwi at sadyang itataas ko ang t-shirt ko. Pati rin po sa banyo. Alam ko po na nakita niyo ako. Pero hindi pa rin kayo natinag sa ginawa ko. Kung ibang lalaki yon, siguradong ginalaw na ako. Kaya napahanga ako ng gusto sa inyo. Iba po kayo sa lahat ng mga lalaki na nakilala ko. Nagulat ako sa lahat ng mga sinabi niya. Alam pala niya na nanunood ako sa kanya tuwing hating gabi. Nahiya ako bigla. Namula ako dahil sa mga nalaman ko. Pasensya ka na, Ina. Hindi ko sinasadyang pagmasdan ka sa ganung sitwasyon. Paghingi ko ng paumanhin sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Gusto ko po talagang ipakita sa inyo lahat ng yun. Pagkasabi ni Ina noon, dahan-dahan siyang lumapit sa kama ko. Habang nakahiga ako. Nakatayo lang siya sa harap ko at nakatingin lang sa aking mga mata. May naong siyang humiga sa tabi ko. Nataranta ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam ang gagawin. Pero hinayaan ko lang siyang makahiga sa tabi ko. Maya-maya pa humarap siya sa akin ng nakatagilid. Nakausli ang sando niya at kitang-kita ko ang pisngi ng kanyang hinaharap. Hinaplos niya ng marahan ang pisngi ng mukha ko. Marahang umangat ang ulo niya at hinalikan ang magagaspang na labi ko. Para akong tuod.
Hindi makagalaw habang ginagawa niya yun. Ang lambot ng malabi ni Ina. Matagal na akong hindi nakakahalik ng babae. Ang huling kiss ko ay noong nasa 25 pa lang yata ako at napakatagal na noon. Mahusay si Ina. Malumanay ang pagsuyo niya. Hindi ko na namalaya na gumaganti na pala ako sa kanya. Nagpalitan kami. Ninanamnam ko ang bawat pangyayari. Nang maghiwalay ang mga labi naming dalawa, tinitigan niya ako sa mga mata. Umiti siya at sinabing, "Mahal ko po kayo. Sigurado po ako dun." Hindi ako nakapagsalita. Dahan-dahan siyang bumangon at umupo sa tabi ko. Nanlaki ang mga mata ko nang alisin niya sa harap ko ang kanyang suot na santo. Bumungad sa harap ko ang napakagandang tanawin. Ngayon ko lang siya nakita nang walang suot sa malapitan. Napakaputi at napakakinis niya. "Maganda po ba ako?" Malambing niyang tanong sa akin. Hindi pa rin ako nakapagsalita. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa nakakatakam niyang ganda. "Halika po," sabi niya at biglang kinabig niya ang batok ko at iginaya sa ibaba ng leeg niya. Sa puntong yun, hindi na ako nakatiis at nakapagbigil pa. Inihiga ko na siya at idiniin sa kama. Unti-unting naglakbay ang labi ko paibaba at bumaba pa. Napasabunot siya sa akin at napahiyaw, lang pabulong na bumalot ang kiliti sa kanyang pagkatao. Hindi na niya napigilang mapakagat labi sa tindi ng tinatamasa. Para akong binata na sabik at gigil na gigil kay Ina. Maya-maya pa, narinig naming biglang umiyak ang anak niya. Agad naman siyang tumayo at bumaba sa kama. Pero bago siya umalis, iniwanan niya ako ng matamis na halik sa labi sabay ngiti. Ngunit hindi ko agad nasuklian ang ngiting yun, dahil bigla nilang sumagi sa isipan ko na nobya siya ng pamangkin ko. Na itinuring ko ng isang tunay na anak. Isa pa, may supling sila. Para akong nakonsensya pagkatapos ng nangyari sa amin. Tama ba itong gagawin ko? Tama bang pumatol ako sa babaeng pinakamamahal ng aking pamangkin? Tila nagsimula akong maguluhan ng gabing yun. Abangan po ang next part ng ating story. Isang gabi na naginip ako. Ikinasal daw ako sa isang magandang dalaga. Maputi at napakabata pa. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya. Nakatayo kami sa harap ng altar sa loob ng simbahan. May hawak akong singsing. Basta alam ko masaya siya habang isinusuot ko yon sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Pedrancio. Pedring ang palayaw ko. 52 years old at isa akong empleyado ng gobyerno. Hindi ko na idedetalye ang trabaho ko dahil gusto kong manatiling confidential. Sana ay maintindihan niyo. May kalakihan naman ang kinikita ko. Wala akong asawa. Tumanda akong binata. Tanging pamangkin ko lang na lalaki ang aking kasama sa buhay. Siya si Ian. Ibinilin siya sa akin ng kapatid kong babae bago pumanaw. Nasa 21 pa lang siya at nag-aaral sa kolehiyo. Ako ang nagpapaaral sa kanya dahil ako na rin mismo ang tumayong magulang niya. Pero pasaway talaga, parating bagsak ang grado niya. Lagi pang napapaaway sa eskwela. May pagkakataon din na nahuli ko siyang nagdadala ng babae sa bahay. Sa kwarto niya. Ang pinakamatindi at ikinagalit ko lang talaga ay yung nahuli ko siyang gumagamit. Sinaway ko siya at pinagalitan ng husto. Okay lang sa akin na basagulero siya at babaero, pero wag na wag lang siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Oo, minsan masasabi kong naging konsentidor akong tiyuhin kasi mahal na mahal ko siya. Para ko na rin kasi siyang tunay na anak dahil ako ang nagpalaki sa kanya. Pero may nangyari talaga na hindi namin inaasahan.
Isang gabi, nasa sala ako noon. Nakahiga sa sofa habang nanunood ng TV. Umuwi siya galing eskwela. May kasama siyang babae. Maganda, maputi, sexy. Mahaba ang buhok at chinita. Batang-bata pa. Nakita ko ang lungkot ng mukha nila. Biniro ko siya. Sabi ko "Oh, bago mo na namang girlfriend." Hindi siya sumagot. Nakayuko lang siya pati yung girlfriend niya. Inakala kong pagod lang sila. Bumangon ako at naghanda ng makakain. Tsaka sinabi kong umupo na sila at nang makakain na. Naupo sila pero halatang walang gana. Doon ko naisip na may problema nga sila. Tinanong ko kung anong problema kasi ang lulungkot ng pagmumukha nila. Sabi ng pamangkin ko, buntis daw yung babae. Si Ina, mga 2 buwan na. Tang-ina, bakit hindi ko nagkontrol muna? Ang babata niyo pa, sabi ko. Umiyak yung babae, naghagulgol ng gusto. O iha, alam na ba to ng magulang mo? Ilang taon ka na ba? Tanong ko sa magandang dalaga. Hindi sumagot si Ina. Nakayuko lang at patuloy sa pag-iyak. Sabi ng pamangkin ko, 19 anyos na raw siya. Alam na raw ng pamilya niya at pinalayas daw siya nung malaman nilang nagdadalang tao to. Napamura ko sa gulat. Anak nila, pinalayas nila? Ganun na ba talaga ang mamagulang ngayon? Alam ko hindi lahat pero ang ganda-ganda ng anak nila. Nabuntis lang ipinalayas na agad. Napabuntong hininga ko. Kumunot noo at nag-isip ako ng malalim habang nakatingin sa kanilang dalawa. Pwede siyang tumira dito. Total dalawa lang naman tayo dito. Doon kayo sa kwarto mo. At pagkasabi ko noon, kahit naluluha pa ay ngumiti na si Ina at nagpasalamat. Hindi ko pwedeng pabayaan ang pamangkin ko. Sa isip-isip ko. Lumipas ang mga buwan, naging okay naman ang pamamalagi ni Ina sa bahay. Masipag na dalaga at siya ang nag-aasikaso sa bahay. Naglilinis at naglalaba ng mga damit namin ni Ian. Habang nasa trabaho ako, si Ian naman ay nagpatuloy sa pag-aaral. Oo, hindi ko siya pinahinto. Ayokong masira ang kinabukasan niya. Pero pasaway pa rin talaga. Hanggang sa may dumating na malaking problema. Nasangkot ang pamangkin ko sa ilegal na gawain. Nahuli siya sa bahay ng kaibigan niya. Malaki ang nakumpiskang ebidensya. Nakulong siya habang nililitis ang kaso niya. Lumipas ang mga buwan, nanganak na si Ina. Ayun at lalaki nga. Natuwa ako kasi kamukha ng pamangkin ko. Palagi kong kinakarga, nilalaro at nalilibang naman ako ng gusto sa baby. At sa bandang huli, ako na ang umako ng lahat ng pangangailangan nilang mag-ina. Hindi nagtagal, dumating na rin sa wakas ang desisyon ng korte at hindi maganda ang resulta. Nahatulan si Ian makulong ng 30 taon. Umuwi kami ni Ina sa bahay ng malungkot at walang sigla. Nakapagdesisyon na ang korte at wala na kaming magagawa. Halos gabi-gabing umiiyak si Ina. Naawa ko sa kanya. 2 buwan pa lang kasi ang bata. Ngunit lumipas ang mga buwan, bumalik na sa normal ang lahat. Natanggap na rin namin ang lahat. Wala na kaming magagawa, kundi dalawin sa kulungan at maghintay sa paglaya ng aking pamangkin. Pero may pangyayari na nagpabago sa buhay namin ni Ina. Nakita ko siya isang beses, 11:00 ng gabi. Lumabas siya ng bahay. Kaduda-duda ang kilos niya kaya sinundan ko siya. Lumabas siya ng gate at pumunta sa kanto. Nakita ko may matandang naghihintay sa kanya. Nang makita kong inakbayan siya, lumabas na ako at sinita ko sila. Nagulat sila pareho at agad namang kumaripas ng takbo ang matanda. Habang nasa bahay, nagalit ako kay Ina.
Tinanong ko kung anong ginagawa niya. Sorry po, Tito. Hindi ko lang po kasi alam yung gagawin ko eh. Ayoko naman pong iasa sa inyo ang lahat. Kaya naisipan kong natigilan siya habang umiiyak. Huwag mo sabihing binibenta mo ang katawan mo sa matandang yun, Ina. Hindi siya sumagot at nakayuko lang habang umiiyak. Matagal mo na bang ginagawa to, ha? Tanong ko ulit. Hindi po, Tito. Unang beses ko pa sana kanina. Mangiyak-ngiyak na sagot niya. Kumalma naman ako kaagad. Huwag mong gagawin ulit yon, Ina. Andito ako, Iha. Akong bahala sa inyo ng apo ko. Hindi ko kayo pababayaan. Mahal ko kayo pareho katulad ng pamangkin ko. Dahil sa sinabi kong yun, humingi ng kapatawaran si Ina at nagpasalamat. Simula nung gabing yun, nagbago si Ina. Naging mas maagap na siya sa akin. Naging maalaga at maaasikasuhin din. Para kong padre di pamilya na pinagsisilbihan niya kahit sa pagkain. Noong una medyo naaasiwa ako, pero hindi nagtagal okay na rin. Bali wala na rin sa akin. Hindi ko na nilagyan ng mali siya. Hindi naman kasi siya iba. Tsaka inako ko na rin sila. Isang gabi, dumating ako sa bahay. Nakita ko si Ina. Tulog sila pareho ng bata. Nakahiga sa sala, nakashort ang maiksi at nakaangat ang suot nitong t-shirt. Dahilan para lumitaw ang nakakaakit at sariwang tanawin mula sa dalaga. Hindi ko yon pinansin. Agad akong pumasok ng banyo at naligo para mawala sa isip ko ang nasilayan ko. Pero aminado ko, nadala ako ng gusto sa aking nakita. Pagkatapos naming maghapunan, pumasok na ako sa kwarto at nagpahinga. Mga alauna ng madaling araw, nagising ako. May narinig akong konting ingay. Mga pigil na boses na hindi ko maintindihan. Lumabas ako ng kwarto. Narinig kong nagmumula yon sa banyo. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ito nakalak dahil siguro akala niya tulog na rin ako sa oras na yon. Dumungaw ako ng palihim sa pintuan at nabigla ako sa aking nasilayan. Si Ina ay nakaupo sa inodoro. Nakapatong ang isang binti at nakalihis ang manipis na underwear pagilid. Humaplo si Ina sa kanyang leeg paibaba at pababa pa. Halos simatayin ako nang masaksihan ko kung paano tugunan ng dalaga ang kanyang pangangailangan. Magkahalong awa at gigil ang aking naramdaman. Naaawa ako dahil simula nang makulong si Ian ay hindi na muling nakatikim magdalaga sa kama. Pero sa kabila nun ay sobrang pagkatakam sa kanya ang nabuo at bumalot naman sa aking pagkatao ng oras na yon. Parang bigla akong natupok ng apoy sa aking kinatatayuan. Nakakagigil ang gusto na pagmasdan si Ina sa ganong sitwasyon. Pinigilan ko ang sarili ko at bumalik na sa kwarto. Ayokong masira ang tiwala sa akin ng pamangkin kong nasa kulungan. Kaya pinilit ko nalang matulog at kinalimutan ang aking mga nasaksihan. Kinabukasan, parang wala lang nangyari. Nakangiti lang siya habang kumakain kami. Hindi ko na sinabi ang natuklasan ko kagabi. Baka mahiya lang kami pareho sa isa't isa. Pumasok ako sa trabaho ng masigla at umuwi akong pagod at nanghihina. Pag-uwi ko, ganun pa rin. Nadatnan ko si Ina sa sala, tulog at kasama ang bata. Mixing shorts, nakalitaw ang masaganang harapan. Naligo na ulit ako pero sa pagkakataong to, hindi ko na napigilang isipin ang katawan ni Ina. Napakaganda pa naman ni Ina at napakabata pa. Ang kinis at ang puti ng hita niya. Mga bandang 12:30 ng hating gabi, nagising na naman ako sa ingay ng mahinang boses niya. Pinigilan ko ang sarili ko na huwag pumunta roon. Pinilit kong matulog ulit, pero tangina. Talaga namang nananaig ang uhaw sa akin.
Bumangon ako at dahan-dahang lumabas. Dumungaw ako sa banyo. Nakita ko si Ina. Wala nang suot at nakabukas ang mga hita. Nakapikit ang mga mata habang naglalaro ng sariling apoy para sa isang pangangailangan. Napakaputi at kinis ng legs niya. Kahit anong kasulok-sulukan ay walang itim. Para akong mababaliw sa dalagang to. Hindi ko na malayang unti-unti na pala akong napahaplos sa loob ng shorts ko. Tinablan ako ng gusto sa kagandahan niya. Sa sobrang sabik ko, nawala ako sa balanse. Napatukod ako sa pinto ng banyo. Pero bago bumukas ang pinto, nakaalis na ako at mabilis na bumalik sa aking silid. Lagot. Nahuli kaya ako ni Ina? Kabado kong tanong sa isipan ko. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating story.